May episode tayo dati about sa kung magagaling bang mga NBA players ang mga sikat na coaches. Ngayon, subukan naman natin sa mga media personalities o analysts, ang mga taong araw-araw nagbibigay ng opinion sa NBA, nang babash ng players at kung minsan parang mas magaling pa magsalita kaysa sa mga coaches. Pero ang tanong, may tira ba talaga sila sa actual basketball game o puro boka lang? Tara, pagkwentuhan natin. Unahin na natin sa pinakamaingay, si Stephen A. Smith. Kung mahilig kang manood ng NBA content, malamang ilang beses mo na siyang narinig na sumisigaw sa TV. Isa siya sa pinakasikat at pinaka-controversial na sports commentator sa US. Kilala siya bilang pangunahing host at analyst ng ESPN's debate show na First Take. Lalo na sa mga debate shows kung saan hindi siya natatakot magbigay ng matitinding opinion tungkol sa mga NBA players, coaches at teams. Ito yung kinumpronta ni LeBron sa isang game dahil sa mga opinion nito sa anak niya. Pero bago siya naging isa sa pinakamalalaking pangalan sa sports media, naglaro rin siya ng basketball noong college. Pumasok siya sa Winston-Salem State University at naging bahagi ng basketball team ng school. Hindi nga lang siya naging superstar. In fact, reserve player lang siya most of the time at hindi umabot sa professional level. Isa pang dahilan, nung freshman year niya nung college, nagkaroon siya ng severe kneecap injury. At habang hindi siya nakakapaglaro at mass communication naman ng course niya, ginamit niya yung opportunity para magsulat ng ilang sports article o column sa kanilang university newspaper. Hanggang yon, dinire-diretso niya na at doon na siya nakilala. Hindi na bilang basketball player, kundi sa tapang niya magpahayag ng kahit anong gusto niyang sabihin. Ernie Johnson. Kung fan ka naman ng NBA on TNT, kilalang-kilala mo siya bilang referee ng mga bardagulan ni Shaq at Charles Barkley. Siya ang wala talagang background sa basketball. Mas nakatuon siya sa broadcasting at journalism mula pa noong college. Kaya hindi mo siya maririnig na nagyayabang tungkol sa crossover o jump shot niya. Sa katunayan, mas may background pa siya sa baseball kaysa basketball. Noong college days niya sa University of Georgia, naging first baseman siya ng baseball team ng school. Hindi na rin nakakapagtaka dahil ang kanyang ama na si Ernie Johnson Sr. ay dating Major League Baseball pitcher at matagal ding naging broadcaster ng Atlanta Braves. Kaya bago siya naging isa sa pinakasikat na NBA host sa mundo, baseball muna ang naging unang sport connection ng pamilya nila. Ngayon, lipat naman tayo sa hari ng hot takes, si Skip Bayless. Wala ding preno ang bibig nito. Para siyang sinuswelduhan para lang banatan si LeBron James sa TV. Naglaro rin siya nung high school. Nanalo pa nga siya ng Athlete of the Year noong 8th grade. Pero pagdating ng high school, hindi na naging maganda ang takbo ng kanyang basketball career. Mahilig kasi siyang tumira sa labas at maglaro ng mabilis na run and gun style. Ang problema, hindi ito tugma sa sistema ng kanilang coach. Kaya yon, hirap siyang makakuha ng playing time. Noong senior year niya, kadalasan ay galing siya sa bangko at meron lang 1.4 points per game. Kaya yon, hindi na siya nakapaglaro sa college at hindi na umabot sa professional level. Sa madaling salita, mas mahaba pa ang oras na ginugol niya sa pagsusulat tungkol sa basketball kaysa sa paglalaro nito. Kenny Smith o si The Jet. Ito hindi lang basta marunong maglaro, kundi dating NBA player talaga. 10 years siyang naglaro sa NBA at 2-time NBA champion kasama ni Hakeem Olajuwon sa Houston Rockets. Hindi yan bench warmer, starting point guard ng Houston yan at malaki ang tulong sa kanilang dalawang magkasunod na kampyonato dahil sa kanyang perimeter shooting, crucial playmaking at pagiging veteran leader. May career averages siya na 12.8 points, 5.5 assists at 2 rebounds per game. Kaya pag nagsasalita si Kenny tungkol sa pressure ng playoffs o buhay sa locker room, galing yon sa kanyang personal experience. Brian Windhorst. Kung si Skip Bayless binabayaran para banatan si LeBron, ito parang siniswelduhan para ipagtanggol si LeBron. Isa sa mga pinakamalaking pangalan na sports writer at senior NBA insider ng ESPN. Nagsimula siya nang i-cover niya si LeBron James mula pa nung high school hanggang ngayon. Graduate din kasi siya ng high school sa St. Vincent St. Mary High School at nagtapos ng journalism sa Kent State University. Eto wala din background sa larong basketball, mapa high school o college o kahit anong competitive level. Sports journalist talaga siya simula pa noon. Sunod naman natin, si Shannon Sharpe. Kung NBA fan ka, malamang nakita mo na siyang nakikipagdebate kina Stephen A. Smith pero madalas dati kay Skip Bayless sa show na Undisputed.
Pero ngayon, wala na siya sa show na yon. Eto nagpauso ng Lakers in 5 tapos malalaglag ang Lakers. Swerte din eh. Pero ang nakakagulat, hindi basketball ang sport na nagpasikat sa kanya. Bago siya naging sport analyst, isa siyang NFL superstar. Naglaro siya ng 14th season sa NFL bilang tight end. Nanalo ng 3 Super Bowl at kalaunan ay naipasok pa sa Pro Football Hall of Fame. Marami pa nga nagtuturing sa kanya bilang isa sa pinakamagaling na tight end sa kasaysayan ng NFL. Pero sa basketball, wala siyang kahit anong background. Pero sa usapang pagiging atleta, siya na siguro ang may pinakamalupit na playing career sa listahang ito. Ang kaibahan nga lang, football ang nilaro niya, hindi basketball. Punta naman tayo sa basher ni Stephen Curry, si Nick Wright. Madalas tawaging isa sa pinakamahigpit na kritiko ni Stephen Curry. Kilala siya bilang host ng programang First Things First sa Fox Sports, kung saan madalas siyang nagbibigay ng matitinding opinyon tungkol sa NBA. Hindi tulad ng ibang sports commentators, may tunay na basketball playing background si Nick Wright. Naglaro naman siya ng 3 taon ng varsity basketball sa Head Roy School sa California bago maglaro ng college basketball para sa Occidental College. Hindi man siya umabot sa professional level, at least mas malalim ang kanyang basketball background kumpara sa karamihan ng mga TV analysts at radio personalities. Last na, si Colin Cowherd. Kilala siya bilang host ng The Herd, isa sa pinakasikat na sports talk show sa Amerika. Bago pa siya naging isa sa pinakamalalaking pangalan sa sports media, may athletic background din siya noong high school. Naglaro siya bilang quarterback sa football team ng Ocosta High School at naging All-Far West Conference guard naman sa basketball team. Hindi man siya umabot sa college o professional basketball, pero at least may tira naman siya at mas okay yung background niya kumpara sa karamihan ng sports commentators ngayon. Pagkatapos ng kolehiyo, tuluyan na siya nag-focus sa broadcasting at doon nagsimula ang kanyang pag-angat sa sports media industry. So, hindi lahat sila ay may background sa larong basketball. Ngayon, alam na natin na hindi pala kailangang maging NBA player para magkaroon ng matinding kaalaman sa basketball. Dahil sa huli, ang dahilan kung bakit sila pinakikinggan ng milyong-milyong fans ay dahil sa kanilang karanasan, pag-aaral sa laro at kakayahang magpaliwanag ng basketball sa paraang naiintindihan ng mga manonood at kabibusita na din, lalo na pag idol mo yung binabanata nila. Ikaw, kanino ka bad trip sa mga yan? Comment ka naman sa baba, paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.